Ngayon, wala pang isang linggo mula nang magsimula ang 2 linggong tigil putukan na may kondisyon sa pagitan ng Estados Unidos at Islamikong Republika ng Iran. At muling tumitindi ang tensyon. Sinimulan na yon ng militar ng Estados Unidos ang blockade sa mga pantalan ng Iran. Tinatarget ang lahat ng sasakyang pandagat na pumapasok o umaalis sa baybayin ng Iran. Ngayon, mas limitado ang operasyong ito kaysa sa unang iminungkahi. Hindi nito tuluyang binabara ang Strait of Hormuz. Sa halip, magkakaroon ng blockade sa lahat ng sasakyang pandagat na papasok o lalabas ng mga pantalan at baybayin ng Iran. Pero hindi nito pipigilan ang mga sasakyang pandagat na dumadaan sa Strait of Hormuz, papunta o pabalik sa mga pantalan na hindi sa Iran. Kahit ano paman, maglalagay pa rin ito ng matinding presyon sa ekonomiya ng Iran at sa mga rutang pandagat sa isang napakasensitibong panahon. At si Pangulong Donald Trump ng US ay muling nag-post sa social media upang balaan ang Iran na huwag lumapit sa harang ng US. Sinabing ang Navy ng Iran ay nasa ilalim na ng dagat, lubusang winasak 158 barko. Hindi pa namin tinatamaan ang kakaunti nilang fast attack ships dahil hindi namin ito itinuturing na malaking banta. Kung lalapit sila sa aming harang, agad silang wawasakin gamit ang parehong paraan ng pangpatay na ginagamit namin laban sa mga tulak ng droga sa mga bangka sa dagat. Mabilis at malupit ito. Sinabi ng Israel na naka-high alert sila sa posibleng pagsiklab ng labanan. Ngayon, punta tayo kay Senior US Correspondent Mike Wagenheim. Kasama natin siyang muli ng live mula sa White House. Mike, gaano kalimitado ang operasyong ito sa aktwal at alam mo, anong mga alalahanin ang mayroon na baka lumala ito at maging mas malawak na labanan muli? Dinisenyo ito para maging limitado sa usaping militar. Dinisenyo ito para maglagay ng blockade sa isang blockade. Huwag hayaan dumaan ang mga barko. Siguraduhin mong sinusuri mo kung ano talaga ang maaaring dumadaan o lumalabas. Pero ang pinaka-importante ay magkaroon ng parang buffer zone sa pagitan mo at ng mga Iranian. Kung umatake sila habang nasa labas kayo, masasabi mong, "Hoy, hindi namin ito ginawa sa tubig ng Iran. Nasa labas kami at nagbablockade lang." Hindi ibig sabihin na titigil na ang mga Iranian sa issue, kaya dapat may napagplanuhang desisyon. Paano kung totoong lumabas ang fast attack ships at may tamaang barko ng US? Tataas ba agad ang tensyon? Sa huli, mahalaga ang pagpaparamdam ng sakit, lalo na sa ekonomiya. Sino ang kayang tiisin ang matinding sakit sa ekonomiya? Ganito tinitingnan ng Iran ang sitwasyon. Sa isip nila, panalo na sila dahil nakaligtas na sila. Ngayon, ang layunin nila para marating ang gusto nilang mangyari na sa madaling salita ay ang pagtatapos ng digmaan ay magdulot ng pinakamaraming pinsala sa ekonomiya hanggat maaari. Paano nila gagawin yon? Sa pamamagitan ng pagsasara ng kipot, tinitiyak nilang tataas ang presyo ng enerhiya sa buong mundo. Sa kabilang banda, sinasabi ng mga Amerikano, sige, kaya rin namin makipagsabayan sa laro na yan. Handa kaming tiisin ang mas mataas pang presyo ng lanis, basta't masiguro naming mapipigan namin ang ekonomiya ng Iran at mas mapahirapan pa sila. Kaya ito, hindi ito laro. Malinaw na may matinding epekto ito, pero ito ang estratehiyang palitan ng hakbang ngayon. Sa panigming Amerika, mukhang handa si Trump na sumabay sa taktikang ito. Tama. Alam mo, kakakita lang natin ang pinakabagong post sa Truth Social kung saan sinabi ng Pangulo na anumang barko na lalapit sa blockade na ito ay wawasakin. Binanggit din niya ang desisyong wag sirain ang mga fast attack ship. Nakita natin ang ulat mula sa Wall Street Journal ilang araw lang ang nakalipas na nagsasabing marami sa mga barko ng Iran ay hindi pa talaga nasisira. Bakit kaya kailangan pang banggitin ni Trump kung anong uri ng mga barkong inatake ng Estados Unidos? Dahil yun na lang ang natitira ngayon. Marami sa mga barko ng hukbong dagat ng Iran ang talagang nawasak na. Hindi ito katulad ng mga missile launcher na maaaring ilibing sa ilalim ng lupa o itago kung saan man. Ibig ko sabihin, hindi naman manggagaling ang mga barko sa gitna ng bansa. Nandun sila para makita at mabilang. Sa Iran, wasak na ang hukbong dagat nila, pero hindi pa tuluyang ubos. May mga barkong pang-atake sila na mabilis sumugod sa tubig at makakaputok mula sa ligtas na distansya, epektibo pa rin. Ganyan talaga ang disenyo ng mga iyon. Hindi lang mga Iranian ang may ganitong kakayahan. Alam ito ni Trump at malinaw ang mensahe niya sa mga Iranian. Kung ayaw ninyong maranasan ng mga barko ninyo ang sinapit ng iba pang bahagi ng hukbong dagat, mag-ingat kayo at huwag ninyong subukang labanan ang blokadang Amerikano. Isa itong tuwirang babala.
Alam namin ang natitirang inventaryo ninyo, huwag ninyo kaming subukan. Tema. Ngayon, lilipat na tayo sa susunod na panauhin. Salamat Mike mula sa White House sa pagsama. Ipasok natin si Benham Ben Taliblu, Senior Fellow sa Foundation for Defense of Democracies mula Washington, D.C. Benham, gaano kahalaga ang US blockade sa praktikal na aspeto? Taktika ba ito ng pagpuwersa o simula ng mas malawak na military escalation laban sa Iran? Iyan ba ang susunod na hakbang? Masaya ako kasama kayo. Ang blockade sa mga daungan ng Iran sa Persian Gulf ay matagal nang pinag-usapan ng ilang administrasyon, kabilang ang unang termino ni Trump, pero hindi itinuloy. Alam mo, pwedeng legal ang blockade, pero maaari ring ituring itong kilos ng digmahan. Sa huli, ang Estados Unidos ang bumaliktad sa sitwasyon laban sa mga ayatollah na akala nila hawak nila ang mundo sa pinakamahinang punto nito sa Strait of Hormuz. Ngunit, 90% ng kalakalang pandagat ng Iran ay dito dumadaan. Ang Islamikong Republika ang nag-export ng kalakan na yan sa nakaraang 6 na linggo ng labanan. Kaya sa makroekonomikong usapan, kung magpapatuloy at mahigpit ang blockade at susuportahan ng Estados Unidos ng tamang intelihensya, surveillance at reconnaissance, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Islamikong Republika, lalo na matapos matarget ang ilang industriya at sektor sa huling yugto ng labanan. Malinaw, sa puntong ito ang tanong ay gaano kalakas ang Islamikong Republika ng Iran at ano pang natitirang baraha nila? Ito ba ay hakbang na posibleng magpabagsak sa rehimen? Sunod-sunod ang mga pangyayaring magdadala sa iyo sa posisyon para sagutin kung ano ang mapapakita o hindi ng baraha ng rehimen. Paano mo mahihikayat ang mga tao na tumiwalag? Paano mo masisira ang natitirang security services? Walang duda, ang malalakas na dagok sa ekonomiya ay makakatulong at magpapabilis sa proseso. Huwag kang magkamali, hindi lang usapin ang kalituhan sa digmaan o diplomasya para sa rehimen ang mahalaga. Pareho rin itong mahalaga para sa lipunan. Kapag tuluyang tumigil ang putukan, ang isang lipunang Iranian na labis ang kawalang kasiyahan na kamakailan lang ay sabay-sabay nagprotesta. Sa dati ng di nakitang bilang at matinding panunupil kung maaari kong idagdag. Makikita rin ang kaladayan ng Islamic Republic na higit 40 araw na may internet blackout at patuloy na nabibigo laban sa internasyonal na kalaban. Kaya lahat ng mga bagay na ito ay magkakaroon ng sunod-sunod na epekto. Ang oras ay isang sandata na sinusubukan ng rehimen na gamitin sa kanilang panig. Ang matagumpay na blockade ng US ay nagbibigay ng oras na mapunta sa panig ng US at posibleng pati ng mga mamamayang Iranian. Sa puntong ito, ano ang naririnig natin mula sa mga nasa loob ng Iran, ang publiko ng Iranian, tungkol sa mga hakbang na ginawa? Alam nating marami ang nag-aalala sa tigil putukan at pakiramdam ng ilan na iniiwan sila ng Estados Unidos at ni Trump. Na tumindig laban-laban sa o lumabas sa mga lansangan, masasabi mo laban sa Islamic Republic noong Enero. Sa ngayon, may naririnig ba tayo mula sa mga lokal tungkol sa nangyayari sa Strait of Hormuz? Well, masasabi ko sa iyo ang narinig ko na may takot at pagkabahala tungkol sa mga tulong makatao. Alam mo, sa huli, kailangan ng blockade na magkaroon ng exemption para maging legal ito, makadaan ang mga pag-export o pag-import na hindi pang militar. Bago pa magsimula ang sigalot, malaki na ang implasyon na nakaapekto sa pagkaing Iranian at hindi ito dulot ng mga parusa. Bunga ito ng matagal na maling pamamalakad ng gobyerno na lumala pa nitong mga taon ng krisis. Umabot sa 70% ang implasyon sa pagkain. Kung magpapatuloy ang blokeyo, lalo pang tataas ang antas. Kaya ang agarang alalahanin ay, ano ang kailangan ng mga Iranian para malampasan ang panahong ito ng blokeyo? At ano ang kailangan para magising ang Washington? Mukhang ginagawa na nila ang lahat. Pakikipagkasundo, parusa, limitadong digmaan, blokeyo. Maliban sa hayagang pagsabi, wala talagang ibang paraan kundi palitan ang pamahalaan. Ito ang mapait na katotohanan ng maagang natutunan ng mga Iranian at inaasahan nilang makita rin ito at sabihin din ito ng malinaw ng mga lider ng US. Salamat Benham Ben Taliblo sa pagsama mo mula US. Ngayon, punta naman tayo sa Europa. Habang tumataas ang tensyon sa Strait of Hormuz, kinumpirma ni Pangulong Emmanuel Macron na nagtutulungan ang Pransya at UK sa isang hiwalay na naval mission para mapanatiling bukas ang shipping lane habang sadyang hindi nakikialam sa mismong sigalot. Ngayon, ibang-iba yan sa naging paraan ng US blockade na pinangunahan ni Donald Trump.
At ipinapakita nito ang lumalaking pagkakaiba ng estratehiya sa pagitan ng Washington at Europa. Kasabay nito, ramdam na ang epekto sa ekonomiya. Sabi ni Chancellor Friedrich Merz ng Alemanya, ang digmaan sa Iran ang pangunahing sanhi ng mga problemang pang-ekonomiya sa bansa. Nag-anunsyo siya ng bawas buwis sa gasolina kahit tumataas ang presyo ng langis at nahihirapan ang mga pamilya. Pero mukhang hindi siya interesadong makilahok sa laban kontra Islamic Republic. Ngayon, lilipat ako sa senior correspondent nating si Owen Alterman dito sa studio. Pag-usapan natin ang pagkakahating ito na nakikita natin sa pagitan ng paraan ng US at ng paraan ng Europa. Sa huli, kitang-kita ang matinding pagkadismaya ng US sa tugon ng mga bansang Europeo at NATO sa banta na banta sa pandaigdigang ekonomiya. Sa palagay mo, paano tatanggapin ni Trump ang bagong pahayag at plano ng mga bansang Europeo? Hindi maganda, Natasha, pero tingin ko nasa magandang posisyon si Trump para tanggapin ito. Maaaring makatulong pa nga ito sa estratehiya ni Trump. Hindi ito salungat, ibig sabihin, sa susunod na araw, ayaw ng sinuman na maharangan ang Strait of Hormuz. Malamang, kabilang sa kasunduan sa Iran, para tapusin ang digmaan ang pagwawakas ng blockade. Hindi ibig sabihin na higit na kaluwagang pang-ekonomiya ang makukuha ng Iran, pero malamang matatapos na ang kasalukuyang blockade. Layunin na gawing internasyonal ulit ang Strait of Hormuz na hindi pagmamay-ari ng kahit anong bansa. Walang toll booth na pag-aari ng bansa roon at dito dumadaan ng langis, pataba at kalakal ng kanduran. Kung mangyari yon, malamang may magbabantay doon at sina Emmanuel Macron at Keir Starmer ang nagboluntaryong gawin yon. Sa tingin ko, bagay ito sa estratehiya ng Amerika. Hindi sisira rito. Gusto kong malaman kung paano tumutugon ang publiko sa Europa, lalo na kapag naririnig ang mga pahayag ng German Chancellor. Ang ugat ng problemang pang-ekonomiya ngayon ay ang digmaan sa Iran, pero tila walang interes sa pakikialam ng militar. Paano tinitingnan ng publiko iyon? Tingnan mo, hindi mo nakikita ang mga protesta sa kalsada, Natasha, sa Europa. Maliban na lang siguro sa ilang Iranian nung nasa pagpapatapon na may napakalaking tapang at kanilang pagmamalasakit. Pero sa mas malawak na publiko, hindi mo nakikita ang mga tao sa kalsada na nananawagan sa kanilang gobyerno na sumali sa digmaan. Tingnan mo, hindi popular ang digmaang ito sa Estados Unidos at karamihan ng Europa. Nasa Europa ang mga Europeo, Natasha, hindi dito. Wala silang rehimeng Iranian na nagbabantang wasakin sila at patayin silang lahat. Tulad ng rehimeng Iranian na gustong wasakin tayo at may sapat tayong dahilan para maniwalang layon din nilang patayin tayong lahat. Nasa Europa sila, kaya ibang banta at pananaw nila sa mundo. Ibang kanilang patakarang panlabas at pambansang seguridad, kaya hindi dapat nakakagulat. Ang tanong, paano pamamahalaan ang relasyon nila sa Estados Unidos at ano ang magagawa nila? At nakita natin noong mga unang araw ng digmaan na nang maramdaman ng mga Europeo na ang Estados Unidos at Israel ay may kalamangan na posibleng manalo sa digmaan ng malinaw, nagsimula silang magbago ng paninindigan. Habang ang operasyong militar, maaari sabihin ay nagsimulang maging mas komplikado o kahit paanay hindi patungo sa malinaw na panalo, umatras ang mga Europeo ayon sa pananaw ng kanilang mga mamamayan at mga pinuno sa mundo. Sina Emmanuel Macron at Keir Starmer ay nagsabing hindi sila papanig sa US at magpatupad ng blockade sa Iran. Ang magagagawa namin ay naroon pagkatapos nito, marahil para bawasan ang pasanin ng militar ng US, marahil tumulong na makahanap ng solusyon na magbubukas sa Strait of Hormuz para sa kapakinabangan ng lahat.